Parang pumunta ata sa bahay yung said collection. Now, ang nangyari ay parang hiningi daw yung susi, tapos ibinigay daw ng kung sinong driver nila. Hindi po kayo nakapagbayad February. Kailan po hinatak yung sakyan? April 20. April 20. Bawal sa mga nagpautang na maglagay ng kasunduan po pwede nilang kunin kaagad yung ari-ariang binili mula sa perang inutang sa kanila. Kailangan dumaan po sila sa hukuman sa proseso ng pagreremata. I do understand na talagang merong mga lapses si ma'am, may mga problem siya with payment. But on the aspect and the process dun sa pagkukuha ng sasakyan, gusto ko lang tanungin kung tama ba ang inyong naging proseso. Meron bang mga naging maayos sa pag-uusap, maayos na pagsasabi regarding doon sa pagkukuha ng sasakyan? Or na-decide nyo na lang na kunin na lang kasi maraming default at hindi nakakapagbayad ito? Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Isinanla doon sa Asia Link ng halagang magkano po? 420 po yun, sir. Okay, dun Sir sa- po, pinses po sa nagkasakit po ko sa mister ko niyan hanggang sa namatay po. Dati po siya talaga nagmamaniho niyan. Wala kaming problema sa pagbabayad sa financing dati. Yung 420,000 pang bayad doon sa Opo, yung iba. pangailangan ng inyong mister nung Opo, time na siya ay malubhang Opo, kanyang sir. kondisyon. Kaya ang ginawa nyo lahat, kumuha Opo. kayo ng pera sa Asia Link, ginawa nyo collateral yung van. Oo, sir. Mga ilang years ba dapat itong van na ito? 2 years po, sir. Saan po tayo, ma'am, nagkaroon ng problema? Nakailang months ba tayo ng bayad bago tayo nagkaroon ng problema? Bali, ang umpisa ko po yan, sir, February, March, Ano March taon? 2025 po, sir. Okay. First payment ko po sa 420 na first loan ko po. Ilang buwan ka ng bayad? 8 months po, sir. Anong buwan yung huling bayad ninyo? November. So, ilang buwan yung lapse mo? Yung last payment po talaga ni Mama po, November po. Tapos For pag, what month yun? pang November, November 5 po yung kasi yung ano, nagbayad po kami November. So, bakit nag-offer ng restructuring yung Asia Link kung bayad naman pala siya hanggang November? may ano po, default po 2 months, tapos ongoing 3 months. Anong default niya? Ayun po yung overdue po na ano, hindi nabayaran po pang April, tapos pang July. Okay, April and July. So, ibig Opo. sabihin, dapat within the months of May and August, dapat nagdoble ng bayad kayo. Opo. Tama ba? So, hindi nagawa yon. So, nagkaroon na ng parang dalawang unpaid months. Hindi po nakapagbayad ng December, tapos doon po kami in-advise ng for restructure. Ngayon, pagdating ng January, dun dapat yung scheduled first payment o Opo, February? dapat February. schedule po ng January. Kaso hindi daw po na-approve yung Okay, restructure ko. so na-approve yung January, kaya napunta ng February yung first payment. Tama Opo. ba? Pagdating ng February, kayo ba ay nakapagbayad? Hindi po nga, sir. Hindi po kayo nakapagbayad. February. Kailan po hinatak yung sakyan? April 20. April 20. Opo. So, itong February, March, tapos April April. 25 dapat. 3 months na rin po ako. Mhm. Pero may pinag-usapan na po kami niyan, sir, na April 25 magbabayad dapat ako. Pero wala pang April 25. Kinuha Hindi, nila pero yung nabayaran mo ba, ma'am, yung Feb? Hindi pa po, sir. March. Kasi yun na po ang pinangako So, ko sana. di o nga. So, nangyari, Feb pa lang, hindi ka na nakapagbayad. March, so, halos magti 3 months ka na Opo. ng default. Ano nakalagay dun sa kontrata ninyo regarding dyan? Kasi may terms yun regarding dun sa collateral. Anong nakalagay Ang dun? sabi lang po dun sa agreement na pinirmahan po ng mother ko, if non-payment po, kailangan daw po i-voluntary surrender yung... Hindi, yes. Pero kasi may palugit dapat yun Sa Wala. pagkakaalam ko, merong palugit dapat, let's say, within 3 months, unsettled, the Opo, 3 said months po financing yun, sir. has the right to seize any of the collateral. Kasi usually, ma'am, yung nangyayari dyan, kahit man nag-restructuring na kayo, posibleng kasi may record na yung dahil nag-restructure kayo. So, parang record na yon Opo. na dahil meron kayong default payment. So, given nag-restructure kayo, first few months, hindi kayo nagbayad, kaya nagkaroon na ng panibagong record ulit dun sa Asia Link. Kaya baka umabot sa punto na hindi nila alam kung magbabayad ba talaga kayo. Kaya posibleng kinuha yung sasakyan for that reason. Kaya gusto ko muna malaman, ma'am, anong dahilan ba di kayo nakapagbayad ng Feb tsaka March? Ano po, sir, financial po talaga, sir, kasi nasira po yung sasakyan, halos mag-isang buwan po yun, di nakabiyahe din nung January, March, dahil po sa minsan lang ibiyahe, dahil nga sa mahal po ng diesel, nalulugi na rin po yung yung driver. Kumbaga, ang dinulog po namin talaga sa bitag, yung the way po ng paghatak nila ng sasakyan. Which is, wala pong pinakitang notice, tapos kinuha lang po niya yung mismong susi sa pinakisuyuan lang po naming driver. Bali, wala pong voluntary surrender nangyari, tapos hindi po kausap yung mama ko. Kasi gusto ko lang din i-explain sa inyo, kahit man pagdating sa mga bangko, this is financing. Lagay naman natin sa bangko. Usually, kapag ang mga sasakyan, meron niyang clause or agreement within the said contract nakalagay na kapag hindi nyo nabayaran
dapat ito ay voluntary surrender. Pero kung sakaling hindi nyo mabayaran or hindi nyo pa rin isurrender, the said financing or the bank has the right to seize it. Ibig sabihin, kahit man biglang hindi kayo nakatingin, bilang nailap kayo, hinatak na yung sakyan, dinala. Dahil hindi po tayo nakapagbayad. Parang ganun po yung usapin. Pero tingnan natin sa abogado kung ano pong masasabi niya. Yan lang naman ay aking opinion base sa aking experience. Ipinagbabawal po yung tinatawag na pagbibigay ng kapangyarihan doon sa nagpautang na kunin kaagad yung pong bagay kung saan ginamit yung inutang na pera upang maging pagmamayari na nung nagpautang. Bawal po yung ganong uri ng mga kasunduan. Kakailanganin po yung nagpautang magsumiti po muna ng petisyon, kaso sa husgado at nang sa ganon, hingin sa husgado na maideklarang hindi nakabayad at pagkatapos mapahintulutan yung nagpautang na kunin po yung gamit na siyang naging dahilan ng pagkakautang. Pagka po merong ganong kasunduan o may ganong provision yung kontrata ng utangan, nakukunin po kaagad. Ang tawag po dyan, pactum commissorium. At yan po ay ipinagbabawal sa Kodigo Sibil. Article 2088 ng Kodigo Sibil ng Pilipinas, bawal sa mga nagpautang na maglagay ng kasunduan po pwede nilang kunin kaagad yung ari-ariang binili mula sa perang inutang sa kanila. Kailangan dumaan po sila sa hukuman sa proseso ng pagreremata. Ano pong pwede nilang gawin ngayon, attorney? Pwede po sila magdemanda? Pwede po sila magdemand letter? Or is there, what's the process following this conversation that we have now? Ang pinakamahalaga po riyan, bumalik po doon sa kumpanya na nagpautang at pagkatapos alamin kung anong batayan, bakit nila kinuha kaagad yung sasakyan. At kadalasan po, basta't naisampa yan at may tumistigo kahit na yung tinatawag na ex parte o kahit wala yung kalaban, tatanungin lang po ng hukuman, maglalabas po ang hukuman ng tinatawag na writ of replevin. Kautusan, nagbibigay pahintulot doon po sa nagpautang na hatakin na po kagad yung ari-ariang sumunod sa proseso. Pero pagka po walang ganon, Ginoong Cartol po mga kababayan, pwede pong magreklamo yung ating mga naririto sa himpilan at ang kanilang reklamo, matinding pamimilit, grave coercion. Grave coercion. Pinilit silang kunin ang sasakyan kahit na wala namang sapat na batayan pa sa pagkuha ng sasakyan na yan. Ginoong Cartol po. Okay. So, kasi attorney, gusto ko lang din i-discuss na kung saan parang pumunta ata sa bahay yung said collection. Now, ang nangyari ay parang hiningi daw yung susi, tapos ibinigay daw ng kung sinong driver nila. Tama po ba? Tama po? Okay. Ngayon, attorney, yun ang nangyari. Baka mamaya ay dinadaan nila sa technical at sinabi, hindi, inabot lang sa amin yung susi na itong driver nila eh. So, considered as voluntary surrender yun. So, ano pong masasabi natin doon, Attorney Batas? Maraming salamat po. Pero ang voluntary surrender po kasi gaya po ng iba pang waiver of rights, yung pong pagbabaliwara sa karapatan ng tao at ito po'y karapatan nung pong nakautang, kailangan pong maliwanag. Hindi po ko mo isinurrender ang susi o ipinahiram ang susi, binabalik na po yung sasakyan doon sa nagpautang o sa kinatawan nung nagpautang. Kailangan po sa ganyang usapin, lalo na hindi naman po ibinabalik talaga nung nakautang, meron pong papeles na pirmahan na nagsasabing yung nakautang na hindi nakakabayad, ibinabalik na po talaga yung sasakyan. Kung wala po niyan, kahit po ibinigay o ipinahiram yung susi ng sasakyan, hindi po maituturing na pagbibigay karapatan na po doon sa nagpautang na kunin na yung sasakyan. Papasok po yung Article 2088 ng Kodigo Sibil, yung pong batas sa Pactum Commissorium, nagbabawal sa pagkuha kaagad ng mga bagay na iprenenda ng isang nakautang na hindi nakabayad. Can you also answer, attorney, yung regarding dito si ma'am, nagkaroon siya ng the 2 months problems of payment for the previous financing niya, financial plan. Now, nagpa-restructure siya around January ng said plan niya, and then nung first scheduled payment ng kanyang panibagong restructured financial plan, hindi pa rin nakatupad ng mahigit 2 or 3 months. So, attorney, ano din ang masasabi niyo regarding that? Kasi po yung mga ganyang kontrata ng pagpapautang, kahit isang buwan lang na hindi makabayad, tinatapos na nung nagpautang, yung kontrata ng sanlaan at pinapahintulutan yung nagpautang na humingi na ng tulong sa hukuman. Okay. In short, ituturing na niyang default. Ngayon, nagpa-restructure. Pero hindi, ibig sabihin ng restructure,
nagkaroon ng panibagong kasunduan, binibigyan ng pagkakataon yung nakautang na mabigyan ng panahon makapagbayad muli. Kung hindi pa rin po natupad, Ginoong Carl Tulfo, yung panibagong kasunduan, talaga pong binibigyan na ng karapatan yung nagpautang, ididiin ko lang po ito, na magpunta na sa hukuman at humingi ng kautosang pwede na niyang kunin yung ari-ariang naisanla. Okay. So, ano yung sinasabi dito, attorney, is wala naman problema kung sakaling kukuha ng ari-arian yung said financing corporation. But, kasama dito ang pahintulot ng korte. Kasi may sinasabi ko yung parang, if I'm not mistaken, recovery of property or something like that, na kung saan kailangan nila makuha in exchange dun sa hindi nabayaran na utang dito sa financing. So, given na if yung court ay nabigyan ng abiso or nagbigay din sila ng desisyon, then po pwede. But, if hindi nasunod yung proseso na yon, then meron pong paglabag. Tama po ba, Attorney Batas? Meron pong paglabag at ito nga po yung binabanggit natin, yan po ay maituturing na krimen. Kung hindi man po siya sa pinakababa, matinding pamimilit, grave coercion, pwede pong ituring yan na theft, pagnanakaw nang hindi ginagamitan ng karahasan, hindi ginagamitan ng pananakot yung taong dating may hawak ng ari-arian. Theft po yan dahil itinuturing na kinuha labag sa kalooban ng taong dapat may nakaposisyon o dapat gumagamit ng ari-arian, yung sasakyan. So either grave coercion, pamimilit, matinding pamimilit, o di po kaya simple theft. Ang final advice po, bumalik po talaga doon sa nagpautang, alamin kung anong katayuan ng mga papeles nila. At kung wala pong ipapakita, yung pong kumpanya o yung nagpautang sa kanila, Okay. po pwede pong gumawa na ng demand letter. Hakbang legal na po yan, katulong ng pambansang sumbungan ng BITAG upang alamin ano nga naman ang hawak nung nagpautang. So gusto ko lang siguro bigyan ng mensahe itong Asian Link Finance Corporation, itong umano'y hiniraman nila ma'am ng said money. I do understand kung sabihin na natin na talagang merong mga lapses si ma'am, may mga problem siya with payment, siguro maintindihan na natin yun. But on the aspect and the process doon sa pagkukuha ng sasakyan, gusto ko lang tanungin kung tama ba ang inyong naging proseso. Meron bang mga naging maayos sa pag-uusap, maayos na pagsasabi regarding doon sa pagkukuha ng sasakyan? Or na-decide yun na lang na kunin na lang kasi maraming default at hindi nakakapagbayad ito? I do understand na may mga problems tayong ganun, pero minsan nga, bangko, 1 taon, hindi pa rin matuntun or makuha yung sasakyan kung wala pa rin pahintulot ng korte. So again, kagaya po nung sinabi namin dito, hindi po tama ang ginawang proseso ng said company. Tumawag na mismong may-ari ng sasakyan sa inyo na kinuhanan ninyo. Ang sagot naman ninyo ay dahil hindi daw nakapagbayad at pinasasetan nyo na yung buo. Siguro, I think it should have been discussed properly. There should have been something else na maidaan sa maayos na pag-uusap. Kasi kung hindi talaga maidaan sa maayos na pag-uusap, pwede naman idaan sa korte. Klaro na ba sa inyo? Opo, sir. Opo, So, sir. yun siguro ang gagawin yung hakbang para makapaghingi ng sagot sa kanila. Kasi, para sa akin, mukhang may problema doon sa ginawa nilang proseso. Kasi, baka mamaya, hindi pala Asian Link may problema. Baka bila mamaya, yung kanilang collection agency, ganun ang proseso na ginagawa. So, tingnan natin, ma'am, baka bila mamaya, kasalanan ng kanilang collection na kung saan patay-patay, hindi tamad magtrabaho. Diba? So, yun ang titignan natin, ma'am. Dalawang angulo na yun. Asian Link ba may problema? O collection agency nila may problema? Or sila parehas? Diyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Lahat na reklamo, sumbong at hiniing pinapahinggan na maigi sinusuri, iniimbestigan at inaaksyonan dito sa mas pinalakas at pinalawak na pambansang sumbungan, BITAG Helpdesk.